177. Sa katatapos niyang magsalita, hindi maitago ni Liam Stone ang kanyang pagkasuklam. Ang boksingerong nananockout ni Harvey York ay isang respetadong manlalaban sa gym na ito, na minsan ang nanalo sa 10 magkakasunod na laban. Kahit na hindi siya ang pinakamalakas, tiyak na nasa mas mataas na antas ang kanyang kakayahan. Medyo mahirap ang matalo talaga siya, Miss na Iswell, hindi normal na boksingero ang susunod. May gusto ka bang sabihin para sa akin? Lumingon si Liam Stone para panuuring mabuti si Rosalie na Iswell. Kasing putla ng papel ang mukha ni Rosalie, nakangisi siyang sumagot. Liam Stone, natalo ang tauhan mo. Tama yan, natalo lang sa isa sa mga tao ko. Pero dahil kailangan kong bigyan ka ng isang magandang palabas, hindi kita bibiguin. Ngumisi si Liam Stone, ganito na lang. Kung gusto mong pahintuan ko, dapat mong sabihin ito sa tamang oras. Kung hindi, hindi ko matitiyak kung ano ang mangyayari. Kinuha niya ang phone niya at tumawag, humanap ka ng mas magaling. Kilala ng mga kaibigan nating VIP dito ang lalaking iyan, kaya dumiskart ka. Habang sinabi niya ang huling 2 salita, ngumisi siya sa harap ni Rosalie. Pinilit ngumiti ni Rosalie, ngunit puno ng pag-aalala ang tingin niya sa boxing ring. Sa loob ng boxing ring, ibinaba ng referee ang kanyang phone at tumingin kay Harvey York. Kaibigan, magiging mahirap ang kasunod mong kalaban, kung nais mong sumuko may pagkakataon ka pa ngayon. Hindi namin responsibilidad ang magiging injury mo, o pagkamatay mo. Natanggap ng mga tauhan ang babala ni Liam Stone, pero napilitan silang magpanggap na maayos ang lahat sa kabila ng kagustuhang durugan si Harvey York hanggang sa mamatay siya. Kung hindi nila gagawin iyon, hindi ba mukhang handa silang patayin ang isang manunood ng walang dahilan? Posibleng dalhin ang usaping iyon sa korte, kaya dapat silang mag-ingat. Kalmado lang si Harvey York, malamang sinabi ng big boss mo na ibigay mo ang lahat, di ba? Anong meron sa mga pinagsasabi ninyong ito? Sa palagay niyo ba talaga ay mapipigilan niyo ako? Nang makita kung gaano kakalmado at kahanahon si Harvey York, namula sa sobrang galit ang referee. Hindi nakakagulat na gusto ng boss na palbusin ang mayabang na ito. Siguradong pagsisisihan nila ito kung hindi nila magagawa iyon. Mas matipuno ang pangalawang boksingero kumpara sa nauna. Tiningnan niya si Harvey York mula ulo hanggang paa at malamig na sinabi, "Bro. Kung ako ikaw, puro kalokohan ang bawat isa sa gym na ito, di ba?" Mabilis na pinutol ni Harvey York ang pagsasalita ng boksingero. Hindi na siya nagsayang pa ng segundo, at buong lakas siyang lumundag. Nayanig ang buong ring dahil sa tindi ng lundag, naramdaman ng boksingero ang pagyanig sa ilalim ng kanyang mga paa, at nabigla. Gaano kabaliw ang taong ito, paano naging posible para sa mga lampang binting iyon na magkaroon ng matinding lakas? Habang gulat pa rin siya sa pagyanig, mabilis siyang sinugod ni Harvey. Sa ilang segundo, may suntok na sumalubong sa kanya. Kumibot ang mga mata ng boksingero nang agad niyang prinotektahan ang mga braso. Gayunpaman, kathang-isip lamang pala ang suntok na iyon. Sa sumunod na sandali, inatake na siya ng matinding sakit. Tinuhad niya si Harvey York sa kanyang tiyan, na bumaon sa kanyang laman loob at nagbigay ng matinding sakit sa buo niyang katawan. Crash, isang malakas na pag-crash ang umalangaw nang bumagsak ang boksingero. Sumigaw siya sa sakit habang sumuri paatras sa gilid ng ring, sinusubukan at nabigong mapanatili ang kanyang balanse. Hindi na hinintay pa ni Harvey ang kanyang kalaban at agad na nagpolan ng isa pang atake. Itinaas niya ang kanyang binti at marahas na sinipa ang boksingero diretso sa mukha. Labis na kumirot ang mukha ng boksingero sa sakit ng mangitim ang kanyang paningin. Umandusay siya sa lupa at naging lantang gulay, hirap gumalaw kahit 1 pulgada. Muli na namang nanahimik ang mga nanunood, hanggang ngayon, gulat pa rin sila sa tindi ng naging laban. Instant knockout sa 2 trick lang, ang lalaking ito ay, hindi ka panipaniwala, maaaring sinuwerte siya sa unang panalo. Ito marahil ang totoong lakas niya, di ba? Siguradong boksingero siya. Baka palabas lang ito ng gym, paano magiging kagilahilalas ang isang normal na tao mula sa madla? Sigurado siya ang bagong Red Horse, Dark Horse pala. Ang lahat ay sumigaw sa excitement, maliban kay Tyson Woods. Alam niya na naparito lamang si Harvey York para sirain ang gym hanggang sa mawasak ito ng tuluyan,
at wala nang iba. Sa VIP room, may nakakaaliw na ekspresyon si Shayna Iswell. So, ito ang Wing Chun, mukhang lihayti mo ang mga atake na iyon. Ginagamit ng binatang ito ang Wing Chun, hindi para lamang manalo sa mga kompetisyon o sa isang fancy performance, pero sa totoong life at death situation. Kahit marami pang mga malalaking tao na sumubok na daganan siya, baka hindi ito gagana, hindi rin ito magagawa ng mga masters ng mga kickboxing, kung ang mga lalaking ito ang meron ka lamang. Mr. Stone, natatakot akong babagsak ang reputasyon ng gym mo. Sa wakas ay hindi nakapagpigil pa si Liam Stone, isang mabangis na hitsura ang nasa mukha niya at sinabi niya, so may balak ba siyang isa-isahin ang lahat ng mga tauhan ko, nang siya lang mag-isa? Kabanata 178. Posible ito, noong nasa capital city ako, may nasaksihan ako na parang ganito. Matagal na panahon nang ginawang bahagi ng mga totoong master ng kanyang uri ang kanilang sarili sa mundo ng martial arts. Malumanay na sagot ni Shayna Iswell. Maaring hindi sila kasing ganda ng karaniwang inilarawan sa mga martial arts na nobela, ngunit hindi lamang parang ganito. Matagal na panahon nang ginawang bahagi ng mga totoong master ng kanyang uri ang kanilang sarili sa mundo ng martial arts. Malumanay na sagot ni Shayna Iswell. Maaring hindi sila kasing ganda ng karaniwang inilarawan sa mga martial arts na nobela, ngunit hindi lamang isang alamat ang isang taong pumatay ng 100 kalalakihan. Lalong nandilim ang mukha ni Liam Stone. Habang lumalaki ang interes ni Shayna Iswell, mas lalong nahihiya si Liam Stone. Hindi maintindihan ni Rosalie na Iswell ang anumang sinasabi ng dalawa. Lumilipad ang isip niya. Sadyang kamangha-mangha ang taong ito. Maging ang dalawang nakakasindak na boksingero ay hindi siya magawang talunin. Talagang hindi siya pipitsugan. Pero kusang loob siyang naging isang live-in son-in-law at hinayaan ang sarili na kutsain ng lahat sa lungsod. Bakit? Talaga bang dahil sa isang babae? Ngunit hindi man niya nahawakan ang kamay ng kanyang asawa sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, hindi ba? Litong-lito ang isip ni Rosalie na Iswell. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Nang mapansin ang tumitinding pagkamahiyain at pamumulan ng kanyang mukha, nagngit-ngit sa galit si Liam Stone. Nais niyang magpakitang gilas sa kanya, sa puntong pagbabantaan niya siya na nakataya ang buhay ni Harvey York. Ngayon, hiya ang tanging naramdaman niya. Kung mabigo siyang patayin ang lalaking ito ngayong gabi, masisira ang kanyang reputasyon. Habang iniisip ito, nagdayal siya ng isang numero sa kanyang cellphone at muling tumawag. Malamig ang kanyang tono. Dalhin na siya ngayon. Sa ring, lumiwanag ang mukha ng referee nang matanggap niya ang utos. Tila napagpasyahan ng boss na ibigay ang lahat para pangalagaan ang reputasyon ng kanilang underground boxing gym, kahit na kailangan pang ilabas ang kanilang pinakamahusay na mandirigma. Bahagya siyang nanginig sa takot dahil sa tawag na iyon. Ramdam ang galit ni Liam Stone sa cellphone. Kung walang magawa ang susunod na katunggali ni Harvey York, marahil ay tapos na ang buhay niya. Uminga siya ng malalim, at pinilit niyang ngumiti. Pwede na ba tayong magpatuloy, sir? Dahil puro pipitsugan ang lahat ng mga fighter niyo, pwede bang huwag ka na lang mag-aksaya ng oras, at ilabas niyo na lang si Liam Stone ngayon din? Pahambog na sagot ni Harvey York. Agad na nabatid ng referee ang intensyon ni Harvey York. Walang ibang hangarin ang taong ito kundi gumawa ng gulo sa gym. Hindi siya naglakas loob na itimbre ito kay Liam Stone. Sa halip ay nasabi lamang niya, walang problema. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Ilalabas namin kaagad ang pinakamahusay naming fighter. Tumalikod ang referee kay Harvey York at naglakad sa direksyon ng resting room ng boksingero. Nang marinig nilang may isa na namang bumagsak na boksingero, hindi nila mapigil ang magulantang. Paano magiging malakas ang isang hamak na manunood lamang? Hindi ito normal. Lumapit ang referee sa isang binatang na may gupit na crew cut, at may mukhang tila wala siyang pakialam sa mundo. Oras mo na, Dario. Nakangiting tumangala si Dario Moore, kita sa liwanag ang mga maliliit na peklat sa kanyang gwapong mukha. Wala akong kahit anong laban ngayon, di ba? Ang kanyang ngiti ay nagbigay sa kanya ng impresyon na isa siyang mabait na tao, subalit hindi pangkaraniwan ang kanyang background.
Umiikot ang chismis kung paano siya tinawag na God of War noong panahong nagsisilbi siya sa army. Siya ang pinakamahusay sa lahat ng mga sundalo na nasa tuktok. Matapos ang kanyang pagre-retiro, nagtrabaho siya para sa underground boxing gym ni Liam Stone. Hindi pa siya natalo sa kahit na anong laban. Nagpamahal sa kanya ang mga malupit na skill. Kung kaya, ilalabas lamang siya ni Liam Stone sa mga pinakamahalagang okasyon. Simple lang ang dahilan kung bakit nasa gym si Dario, pera lang ang habol niya. Kung hindi para doon, walang makakapigil sa God of War na ito. Dinilaan ng referee ang kanyang mga lobby, nag-iingat at dahan-daang nagsalita. Dario, brother, may hinaharap ngayon ang gym natin na malaking problema. Kung masisira ang ating reputasyon, magiging ganun pa rin ba ang takbo ng buhay mo? Anong kinalaman nito sa akin? May deal kami. $1,500 para lumabas ako sa ring. Ngumisi ang referee. Alam na alam niyang galit na galit sa ngayon ang kanyang big boss. Kung ere-report niya ang ganitong bagay, siguradong tatawagan siyang basura at mamimiligrong matanggal siya sa kanyang posisyon. Imposible para sa kanyang hawakan ang magiging epekto kung masisira ang reputasyon ng gym. Pagkatapos ng isang sandaling katahimikan, sinabi niya kay Dario, "Magdadagdag kami ng $3,000. Tumayo si Dario Moore at tinapik ang balikat ng referee. "Kapatid ko, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Para saan yung mga pinagsasabi mo kanina?" Wala siyang takot na lumabas ng silid. Sa kanyang paglabas, hindi makapaniwala ang karamihan sa kanilang nakita. Nilabas talaga ng gym si Darius Moore sa entablado. Kabanata 179. Sa normal na pagkakataon, 2 o 3 beses lamang sa isang linggo kung magpakita si Dario Moore. Maituturing na isang maswerteng pagkakataon para sa sinuman na makita siya. Marami ang dumarating araw-araw para lamang sa isang pagkakataon na makita siyang nakikipaglaban. Simple lang ang dahilan, sobrang bayulenti ng mga laban ni Dario, at madalas nakahandusay sa sarili nilang dugo ang kanyang mga kalaban. Sa kabila nito, napaka-elegante pa rin ng kanyang performance. Kadalasan ay mukhang isang friendly exhibition match ang kanyang mga laban sa simula, hanggang sa mauwi ito sa actual na madugong labanan. Hindi nabigong pahangay ng bawat laban niya ang madla. Lalabas talaga si Dario. Walang espesyal na okasyon ngayon at hindi ganoon karami ang mga tao. Bakit mag-aayos ng ganoon ang gym? Hindi ba ito plinano? Baka nagtatangkang gumawa ng gulo ang masked man na ito. Hindi bahagi ng gym ang taong iyan, siguradong lagot siya kapag lumabas si Dario para makipaglaban. Bali-balitang dinurog ni Dario ang mga daliri ng mga kalaban niya. Magiging literal na lumpo ang lalaking iyan. Hindi ko inaasahan na masyadong nakakaaliw ang mapapanood ko ngayon. Hindi sayang ang pagpunta ko dito. Naging excited at masigla ang madla. Ang bawat isa sa kanila ay umaasa sa susunod na laban, nasasabik na makita kung papaano ito matatapos. Kinabahan si Tyson Woods. Pamilyar sa kanya ang background ni Dario. At si Dario ang pinakakinakatakutang boksingero ni Liam Stone. Gayunpaman, walang makakapigil sa paparating na laban. Tulad ng pagyurak ni Harvey sa reputasyon ni Liam Stone. Hindi papayag si Liam na aalis ng buhay si Harvey kahit na sumuko siya. Lalong nag-ingay ang mga manunood sa nakalipas na segundo, at nagsimulang maghiyawan ng malakas. Umabot sa VIP room ang lumalakas na ingay. Agad na tinanong ni Rosalina Iswell, "Mr. Stone, napakalakas ba ni Dario?" Tumawa si Liam sa sinabi niya. "Siya ang pinakamagaling naming boksingero, wala siyang katulad." Hindi talaga siya lumalabas, karaniwan nakikipaglaban lang siya ng 1 o 2 beses sa isang linggo. Ngunit sa oras na ito, kailangan kong magbayad ng 1,000 para makapasok siya sa ring. Hindi ito maliit na halaga ng pera, Miss na Iswell. Higit pa ang halaga ng perang iyon sa living expenses ng mga taong nasa working class. Hindi ako binigaw ni Dario hanggang ngayon, siya lang ang tao na mananatiling matagumpay sa bawat round. Walang awa siya kapag nakikipaglaban. Na-ospital ng 1 linggo ang pinakamaswerte niyang nakalaban. Posible bang hilingin sa kanya, napigilan ang kanyang sarili? Hindi masabi ni Rosalie ang kanyang nararamdaman,
Takot siyang baka masaktan si Harvey. Bahagyang ngumiti si Liam Stone. Siyempre, may paraan. Iyon ay, kung ako mismo ang pupunta para pigilan siya. Hindi siya susunod sa utos ng iba. Kahit na dumating ang pinakamaimpluwensyang tao, hindi niya ako ipagkakanulo. May ibang paraan, ngunit kakailanganin ng isang taong mas malakas pa sa kanya. Pero kung tatanungin mo ako, marahil ay hindi pa ipinanganak ang ganoong klaseng tao. May ngiti ng tagumpay si Liam. Kasama ni Dario, tiwala si Liam na ang taong nakamaskara ay mamatay, o malulumpo habang buhay. Kung nais ni Rosalie na manggialam, kakailanganin niyang pumayag sa lahat ng kanyang kahilingan. Rosalie, mahal, boxing match ito. Ang buhay at kamatayan ay nasa kamay ng lumikha. Tahimik na sinabi ni Shane na Iswell. Kung makikialam tayo ngayon, baka lalong magalit si Dario. Maaaring mas mabigat ang mga suntok niya. Higit pa dyan, nais kong makita kung gaano kagaling ng bastardong ito. Paanong hindi mapapansin ng isang matalinong tao katulad ni Shane ang hindi pangkaraniwang pag-alala ni Rosalie kay Harvey? Gayunpaman, siya ang uri ng lalaking gustong itago ang kanyang totoong emosyon. Sa katunayan siya mismo ay medyo nasiyahan sa pinakita ni Harvey sa ngayon. Inaasahan niyang makita ang higit pa sa hindi kapani-paniwalang galing ni Harvey. Ngumisi si Liam. Sa katunayan, naiintindihan kami ng mabuti ni Mr. na Iswell. Paano kaming pupunta na lang doon at pipigilan ang laban kung ang isang tulad ni Dario lalabas para makipaglaban? Patuloy lang tayong manunod. Sa ring, tumingin si Dario kay Harvey at ngumiti. Bro, nakikita kong may mahihina kang braso at payat ng mga binti. Bakit hindi ka lumuhod at ilang beses lang kitang kokoutungan sa ulo? Pinapangakong hindi kita papatayin. Ayos ba iyon? Lumaki ang mga mata ni Harvey nang sinuri niya si Dario. Maaaring relaxed si Dario, ngunit ang kanyang tindig ay ibang-iba sa mga boksingerong nauna sa kanya. Ang mga may natatanging pinagmulan lamang ang walang pakialam sa usapin ng buhay at kamatayan. Bagaman mas nagtuon ng pansin si Harvey sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. Sinanay niya ang kanyang sarili sa sining ng Wing Chun sa loob ng maraming taon at nilakas ang landas ng aktwal na labanan. Bagaman hindi siya gaanong nakapagsanay sa nagdaang 3 taon dahil sa kondisyon ng kanyang katawan, buo pa rin ang kanyang pundasyon. Kung hindi yun ang kaso, hindi niya magagawang gumamit ng gayong lakas sa mga nauna niyang mga laban. Sa palagay ko ay dapat ka nalang lumuhod sa harap ko. Tahimik na sagot ni Harvey. Mukhang mayroon kang kaunting karanasan. Nawala ang ngisi ni Dario. Nanlamig ang kanyang gwapong mukha. Sinabi niya kalaunan, naisip kong hindi kita masyadong sasaktan. Ikaw mismo ang nagdala nito sa iyong sarili. Huwag mo akong sisisihin sa mga mangyayari. Naglabas si Dario ng ilang bandage at ibinalot ito sa kanyang kaliwang kamay. Nilagutok niya ang kanyang mga kamao, na ang tunog ay parang nalulutong popcorn. Bahagyang inatras ni Harvey ang kanyang kaliwang binti. Tinulak niya ang katawan niya at hinigpitan ang kanyang mga hita. Kabanata 180. Nang matapos niyang balutin ng mga bandage ang kanyang kamay, agad na sumugod si Dario Moore. Hindi ka panipaniwala ang kanyang bilis nang sumugod siya, na maihahambing sa isang magaling na sprinter na lumusong sa isang 100-meter dash. Mahigpit na idiniin niya Harvey ang kanyang kaliwang paa sa lupa, gamit ang momentum para itulak ang kanyang katawan habang siya din ay sumugod kay Dario. Halos natigil ang paghinga ng madla habang pinapanood ang laban. Sa VIP room, ngumiti si Shane na Iswell. Pero puno naman ng kaba ang dibdib ni Rosalie na Iswell na nasa tabi niya. Ang kanina pang nakangising mukha ni Liam Stone ay napalitan ngayon ng madilim na hitsura. Nagsagupaan ang dalawang fighter, kapwa may sariling husay. Para kay Dario, ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na nakipaglaban sa isang kalaban halos kapantay niya o higit pa mula nang sumali siya sa gym. Natural na nakaka-excite panoorin ang ganoong laban. Jab, dalawang kamao ang nagsalpukan sa bawat tibok ng puso. Sunod-sunod ang suntok ng nagsasagupaan. Walang mga magarbong galawan, tanging mga galit na palitan lamang ng mga sapak. Tinamaan ng kumikirot na sakit si Harvey nang magsimulang manginig ang kanyang kanang kamay.
3 taon na siyang hindi nakapagsanay, kung kaya hindi nasanay ang kanyang katawan. Hindi siya masasaktan ni Dario kung hindi ganoon ang nangyari. Nanatiling panatag si Harvey sa kabila ng sakit na kumikirot sa kanyang kanang kamay. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, at nanatiling focus ang kanyang mga mata. Natarante si Dario. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nakaharap siyang kalaban na kayang makipaglaban sa kanya ng pantay. Ang tigas niya kahit tinamaan ko na siya parang wala lang sa kanya ang suntok ko. Sino ka ba? Bulong ni Dario sa kanyang sarili. Kinabahan siya sa pagkakataong ito. Pero, hindi lamang isang pagsubok ng kalakasan ng mga pag-atake niya. Mangangailangan ka ng matibay na katawan para manatiling nakatayo. Sa katunayan, kaya niyang durugan ang kamay ng iba sa isang suntok lang. Habang naglalaban ang dalawa, lumabas ang iba pang boksingero para manood. Alam nila ang mga patibong ng kanilang kabaro at pabigla sa kung paano umuusad ang laban. Ang lakas ng loob ng bastardong ito na kalabanan si Dario. Paano ito nangyari? Kasing bigat ng 1,000 kilo ang mga suntok ni Dario. Walang may kayang direktang lumaban sa kanya. Gayunpaman walang kagalos-galos ang bastardong iyon. Talagang ganito kahusay si Young Master York. Humugot si Tyson Woods ng isang malalim na hininga, at ang kanyang mga mata ay walang tigil na kumikibot. Sinamahan siya ni Harvey dati sa mga kalye at tumulong na itaas ang kanyang katayuan pagkatapos. Hindi niya maiwasang magtaka kung paano ang tinuturing na isang magiting na tao ay patuloy na sinupil ng iba. Nagbigay ng pag-aalinlangan sa kanyang puso ang pag-uugali ni Harvey ngayon. Baka biro ito. Si Harvey ay hindi isang mayamang tagapagmana, walang utak na alam lamang kung paano lumaki sa layaw. Siya ay isang tunay na low-profile saint. Higit sa lahat, hindi rin siya nagkulang sa edukasyon. Siya ay may magaling na literary at combat skill. Hindi magagawa at hindi mangangahas si Tyson na galitan ang ganoong tao. Sa VIP room, hindi makapaniwala si Liam Stone na kumikibot ang kanyang mga mata habang patuloy na pinapanood ang laban. Ipinagpalagay niya na madaling papatayin ng mga suntok ni Dario ang lalaking iyon, o kahit papaano ay malumpo siya. Iyon ang nararapat sa bastardong pumasok para gumawa ng gulo at agawin ang kanyang babae. Paano niya natiis ang mga pag-atake ni Dario nang walang kahirap-hirap? Hindi kaya pinipigilan ni Dario ang kanyang tunay na lakas. Baka pinaglalaruan siya ni Dario. Tama iyon. Siguradong ganito ang nangyayari. Napabuntong hininga si Rosalie. Puno ng galak ang mukha niya. Kapwa nakakagulat at nakakasindak ang lakas ng taong ito. Sa kanyang buhay ay dumaan siya sa maraming mga karanasan at nakilala ang maraming mga kalalakihan, ngunit hindi pa siya nakakaharap kahit sino na maihahalin tulad kay Harvey. Tila pareho sila ng saloobin ni Shane. Bahagya siyang ngumiti, hindi na masama ang lalaking ito. Papayag ako kung gusto mo siyang maging asawa mo. Lolo, ano ang pinagsasabi mo? Namula ang mukha ni Rosalie. May pamilya na siya. Ano? Malawak na ngumisi si Shane. Para sa pamilya na Iswell, kung nais mong maging single ang isang tao, edi magiging single siya. Napasimangot si Liam Stone habang nakikinig sa usapan nila. Hindi may pinta ang kanyang maasim na mukha sa sandaling iyon, pero bahagya siyang ngumiti at sinabing, mukhang tipo ni Miss na Iswell ang lalaking ito. Pero, sa palagay ko hindi mo kailangang mag-alala ng husto kung may pamilya ba siya o wala. Sa palagay ko ay dapat kang mas mag-alala kung makakaligtas siya. Puno lang siya ng lakas at puwersa dahil pinaglalaruan pa rin siya ni Dario. Kapag hindi na makatiis si Dario, natatakot akong. Tiyak si Liam na magtatagumpay si Dario. Wala pang kayang makatugma sa kanyang lakas. Nang inig ang magandang katawan ni Rosalie sa sinabi niya. Hindi niya namalayang tumingin siya sa ring, at iniisip ang mga posibleng kahihinatnan. Sa loob ng ring, parehong napaatras sina Dario at Harvey matapos ang palitan ng mga galit na suntok. Mas mabilis si Dario at agad na sumugod, at nagpaulan ng mga suntok gamit ang pareho niyang mga kamao. Makintab at pino ang kanyang mga kasanayan sa tunay na labanan pati na rin sa mga life and death crisis. Habang mukhang magulo ang kanyang mga atake, ang bawat suntok ay maingat na nakadirekta para magdala ng sakit hanggat maaari.
Natigil si Harvey sa isang mahirap na posisyon. Kaya lamang niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, at hindi makahanap ng pagkakataong makaganti at makalaban sa walang tigil na mga atake ni Dario. Sa isang sigaw, determinadong pinalipad ni Dario ang kanyang kanang kamay na parang isang bola ng kanyan at nagtapon ng isang malakas na suntok patungo sa dibdib ni Harvey. Nagbago ng husto ang mukha ni Harvey. Dali-dali niyang nilagay ang mga braso niya sa kanyang dibdib para ipagtanggol ang sarili. Tinamaan siya ng matigas na suntok ni Dario, at itinulak siya palayo at pinalipad sa buong ring. Sa VIP room, nahulog ang baso ng tubig na hawak ni Rosalie at nabasag. Nagulantang siya sa eksenang nakita niya na para bang nasa pelikula. Kahit wala siya mismo sa ring, ramdam niya ang nakakabilib na lakas ni Dario sa isang suntok na iyon. Kabanata 181. Hindi na masama. May quality ng isang boxing world champion ang suntok na ito ni Dario Moore. Hinawakan ni Shane na Iswell ang kanyang balbas. Halos 1,000 kilo ang lakas ng suntok na iyon. Maganda ang mata mo, Mr. na Iswell. Nambobolang sinabi ni Liam Stone. Madaling makakabasag ng mga buto ng isang karaniwang tao ang suntok niya. Kalahating buwan silang nakaratay sa ospital. Medyo matapang ang bastardong ito. Talagang ginamit niya ang mga braso niya para ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa pag-atake ni Dario. Kung tama ako, pareho na dapat bali ang mga braso niya ngayon. Tiwala si Liam, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon sa sumunod na segundo. Sa loob ng ring, unti-unting ginalaw ni Harvey York ang kanyang mga braso. Bagaman nanginginig siya, halata namang hindi nabali ang kanyang mga braso. Kita sa mukha ni Liam ang pagkabalisa. Kumerba ang kanyang labi sa inis at nakasimangot nang makitang hindi nasaktan si Harvey. Walang katuturang sinabi ni Shane, Mr. Stone, parang mali ang paghusga mo. Higit pa sa inaasahan ko ang lalaking ito. Wala siya sa posisyon para i-counter ang lakas na papunta sa kanya. Mukhang kinaya niya ang lahat ng lakas na meron si Dario sa mga pinakawalang suntok na iyon. Napakahusay niyon. Napangisi si Liam. Kahit na kinaya niyang tiisin ang pag-atake, sigurado akong halos wala na siyang lakas ngayon. Siguro, naging medyo mapanukso si Shane. Lalong tumindi ang kanyang interes kay Harvey York. Gayunpaman, kailangan nating magpatuloy sa panunood para makita kung ano magiging resulta. Nilagutok ni Dario ang kanyang mga leeg, at umalangaw ang mga krakang natunog mula sa mga kasukasuan niya. Pinag-aralan niya si Harvey na may kasiyahan sa mukha. Kayang patumbahin ng Malacanang niyang suntok ang iba at nawala ng malay. Pero si Harvey, iba ito. Bagaman parehong walang tigil sa panginginig ang mga kamay ni Harvey, nanatiling matatag ang kanyang katawan. Hindi na masama, kinaya mo ang suntok ko. Hindi ka bumulagta. Natutuwa ako dito. Mahinang tinaktak ni Harvey ang magkabila niyang mga kamay. Tahimik niyang sinabi, napakahusay mo. Pero sinayang mo ang talento mo sa pagtatrabaho sa gym na ito. Bakit hindi ka maging tagasunod ko? Ipinapangako ko sa iyo, hindi bababa kay Tyson Woods ang katayuan mo. Casual na sagot ni Dario. In the first place, handang-handa akong umikot sa mga kalye ng mag-isa. Walang kontrol sina Tyson at Liam sa akin sa Niemhe. Ang gusto ko lang ay kumita ng pera. Natanggap ko na ang pera mula sa boxing gym, kaya kailangan kong tumyupad sa usapan. Bagaman hinahangaan kita, hindi ibig sabihin papakawalan kita. Nang matapos siyang magsalita, mariing idiniin ni Dario ang kanyang mga paa sa lupa, napakalakas na nag-iwan ng mga bakas ang paa niya sa ring mat. Sumugod siya na parang isang mabilis na tseta, nagbigay ng isang mabigat na suntok na tila hiniwa ang hangin sa paligid nila. Nakasimangot si Harvey at mabilis na umatras. Sa parehong paghinga, ginamit niya ang kanyang kanang paa para i-parry ang atake ni Dario. Malamig na sigaw ni Dario, ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Nanatiling kalmado si Harvey. Nang tinaas niya ang kanyang kanang binti, itinulak niya ang kanyang kaliwang binti paitaas din. Mabilis na gumalaw ang kanyang buong katawan, at iniwasan ang nakamamatay na suntok ni Dario. Kasing bilis ng kidlat, nagbago si Harvey ng kanyang posisyon at pinuntirya ang dibdib ni Dario gamit ang kanyang mga binti.
Kumunat ang mga kilay ni Dario. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamao at hinigpitan ang buong katawan upang may pagtanggol ang sarili laban sa counter-attack ni Harvey. Unang inakala ni Dario na makakaya niya ang atake ni Harvey kung aasa siya sa kanyang matibay na katawan. Gayunpaman, sa oras na bumagsak ang mga binti ni Harvey sa kanya, nagbago ang kanyang ekspresyon. Napatunayan niyang mali ang kanyang inaakala. Kung gaano ito kahirap paniwalaan, tila ang mga mahinang binti ni Harvey ay may itinatagong nakakasindak na lakas. Nang malapit na ang katawan ni Harvey kay Dario, pinaikot ni Harvey ang kanyang kaliwang binti sa isang malakas na sipa. Likas na pinangsangga ni Dario ang kanyang mga braso sa kanyang mukha bilang depensa laban sa sipa. Sumunod ang isang malakas na suntok, na direktang tumama sa kanya para mapa-atras siya ng 3 hakbang. Pinakita ng mga sipa ni Harvey kung ano ang ideal na kakayahan ng katawan ng tao sa tulong ng matinding pagsisikap. Talagang kamangha-mangha at hindi ka panipaniwala iyon na paningin ng iba. Nabalot sa buong katahimikan ng match hall. Nakanganga ang mga boksingerong nakaupo sa gilid dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang napanood. Tila may kalaban silang multo. Nagawa ba ng masked man na ito na puwersahang paatrasan si Dario? Hindi ito kayang makamit ng isang ordinaryong tao lamang. Talagang hindi ito kapanipaniwala. Hindi pa natatalo sa kahit isang laban si Dario mula nang dumating siya sa gym. Sa katunayan, walang sino man ang nagawang paatrasan siya kahit kalahating hakbang. Ngayon, puwersahan siyang pinaatras ng 3 hakbang. Higit pa sa inaakala ng lahat ang buong sitwasyon. Nakakalungkot na ang lahat ng kanilang nakita ay totoong pangyayari. Thud kablag. Bumagsak si Dario sa lupa, nayanig ang buong ring sa pagbagsak niya, namilipit si Dario sa sobrang sakit na tinamo nito. Tila nanlambot ang kanyang mga tuhod na sa pakiramdam niya at nawalan ng potassium at hindi niya magawang makabangon sa mga oras na iyon. Napatayo ang lahat ng mga boksingerong nandoon at tula lang tumingin kay Dario na nakahiga sa lupa.